Hi there mga kapatid! So, pasensya na, wala pa rin tayong video for today. Or yung camera pala, sorry. So, for today's video, balikan lang natin yung naging talakayan sa Banateros, dun sa isang portion sa kapartner mo sa serbisyo at balita ng SMNI, yung kaganapan dun sa naging hearing ni, or yung pag-appear ni Pastor sa hearing. Itatakod nila dito yung mga portion na nangyari doon or yung mga opinion nila kasi alam naman natin na hindi naman talaga pinagsalita ng masyado si Pastor doon. But anyway, saludo tayo kay Pastor, hindi siya natibag ni virus. And then let us just take a look at dun sa naging short message din ni Pastor, and then hopefully mai-include ko dito sa video or maisama ko dito sa video yung pagpapapulveron test ni Kong Pulong. So, let us start. Wag na natin patagalin, guys. Jacqueline Roy, actually. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang gabi po. Boss Dada, unahin ko na yung tanong ha. At sa mga Banateros, banat-dayin muna ako ngayong gabing ito. Attorney Europa, kasi katatapos lamang ng sinagawang Senate hearing and finally naka-attend na rin si Pastor and kasama pa yung mga co-accused. And then for the longest, napakahaba ng hearing na iyon, kahit suspended ang mga trabaho sa lahat ng government offices, pero tinuloy pa rin ng Office of Senator Risa Ontiveros itong hearing na to. Anong assessment mo sa naganap na hearing kanina, Attorney? Assessment in general, okay naman. Clear naman yung sinabi ni Pastor na ang hamon niya, kung may ebidensya o merong gustong kaso na i-file, ihabla sa husgado, doon niya sasagutin. Meron lang tayong syempre, merong mga narinig na paninira o merong mga opinion na because it was supposed to be tawag dito, a Senate hearing in aid of legislation. Maganda nga yung sinabi ni Senator Tolentino nung umpisa. He was very clear on what the purpose o anong dahilan kung bakit merong mga hearing ang Senado, which is na in aid of legislation. Ibig sabihin nun, hindi siya adversarial. No? Hindi dapat na pagharapin ng mga tao para mag-away sila doon. Ang purpose ng isang investigasyon ng whether Kamara o Senado, ang purpose niyan is mag-gather ng information para sana magamit ng mga mambabatas natin para gumawa ng mga bago o improvement sa ating mga batas. Medyo nakakatawa lang din ng konti isipin kasi kanina merong mga resource persons na nagsabing marami na tayong batas. If I remember correctly, sino nga yun? Sila, yung taga-Shield, sinulat ko yun somewhere. Yung sa center po, yung si Executive Director Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, pati yung the Executive Director Eileen Sana, Center for Migrant Advocacy, kasi medyo sinulat ko yung mga sinabi nila. Pareho sila halos ng sinabi na we have many laws already. I mean, there might be some room for improvement, pero we have so many laws already on the issues that were being tackled. So medyo kulang yata ng resources para sa tamang implementasyon o better na implementation, or kulang lang talaga ng implementation. So yun nga, ang ko dun is kung yun ang sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation itong mga batas na to, ano yung purpose ng supposedly in aid of legislation na hearing? Sir, how
How do you see this, Attorney Europa, no? Kasi si Pastor, ongoing pa yung pagdinig ng kanyang kaso and he's not convicted sa kahit anong krimen. But then because dinala sa Senado ang ang kanyang kaso, hinarap yung mga witnesses and hindi natin malalaman kung paano vinet yung mga witnesses and if kung yung mga statements na sinabi, although nag-oath naman sila doon, talagang totoo at may basehan at may ebidensya sila. At anong ibig sabihin nito, Attorney Europa, that in the future, kapag may mga prominenteng figures, like Pastor, who is still innocent and yet hindi pa na-prove yung mga accusation na anytime gagamitin ang reason that it is in aid of legislation, senators can bring personalities and then their witnesses iharap at doon gawin ang pagdinig. And of course, nandun ang media and of course the social media. Ngayon, ang tao, mag-base sila doon sa nangyayaring live, iisipin nila na baka possible na guilty si Pastor or talagang nagsisinungaling yung mga witnesses doon. Okay. Balik tayo dun sa introduction or sinabi ni Senator Tolentino kanina. 'Di ba? Yun yung purpose. Hindi siya, klaro yung sinabi niya hindi venue para manghusga ng tao ang Senate investigation. Kaya lang, medyo kung napanood nyo yung kanina, pati kung nabasa nyo yung mga resolution na dati, meron ng pronouncement dati pa na crimes were committed and are continuing to be committed. Tapos merong mga sinabi kanina that parang I'm not sure about yung exact term, pero may opportunity for the victims to confront. Tapos yung ending, yung medyo matindi dun, yung ending. Kasi yung ending parang, kung sa amin mga abogado, ang tawag namin dun parang promulgation of judgment. Yeah. Kasi meron ng conclusions, meron ng, meron ng mga nasabi na lumalabas sa kanilang sinasabi na guilty na. Yun nga, pending pa yung criminal case. Kaya nga ako, hindi ako pwedeng magsalita about the merits ng kaso kasi meron tayong tinatawag na sub judice rule. Ang merong karapatan para mag-weigh ng evidence ay yung husgado. So, hindi dapat in any way merong mga publications or may mga statements, public statements na trying to influence one way or the other yung magiging resulta nung paghusga, nung pag-weigh ng husgado doon sa ebidensya. Ayaw naman nating i-violate yung rule na yon. Ano? Pero doon sa Senate kanina, kaya nga, minsan medyo nakakapika, pakinggan, pero kaya maganda nga yung sinabi ni Pastor na hindi ito yung proper forum. So, ayaw niyang sagutin yung mga tanong kasi nga meron namang may nakapile na na kaso sa husgado. Yung iba naman, di natin alam kung magiging testigo ba sa same case yun. Kaya ayoko din pakialaman yung merits nung sinasabi nila. Pero, sabi nga niya kanina, kung may kaso kayo, ihablan niyo ako. Pailan niyo ng kaso siya o yung mga kasama niyang mga opisyal ng kay OJC para nasa tamang forum yung pagpipresenta ng ebidensya. Mahirap kasi doon, yung bang, paano ba natin i-paraphrase? Mahirap makipaggera, natalo ka na. Diba? Yung mahirap walang right to cross, walang right to present your own evidence, mga ganun. So, because again, the intention of a legislative hearing is to gather information. Kumuha ng mga impormasyon para yung mga mambabatas na kumukuha ng impormasyon, magamit nila yun para gumawa ng bago o mas magandang batas. Hindi talaga, maganda yung pagkakasabi ni Senator Tolentino kanina hindi yun ang tamang forum ba na
manghusga ng tao. Kaya nga sinabi niya, we are not here to judge anybody. Although, parang nangyari. Meron ba? Opo, may mga tanong po ang ating mga partners sa Banateros Brothers. Boss Dada? Di ako, bigay lang ako ng reaction tungkol sa hearing kanina kasi talaga naman, considering na syempre tayo na nakakakilala kay Pastor at tayo na naghatid ng totoong balita noong 16-day siege dyan sa KOJC, totoong balita na walang putol, as in live na ipinakita natin lahat na nangyayari doon, unedited, unfiltered. Pero naririnig natin itong ganitong klase ng mga hearings na malinaw naman sa sinabi ni Coco Pimentel na hindi sila nandoon para mag-prosecute. Nandoon sila para mag-gather ng information. Pero nakikita natin, kailangan maintindihan ng taong bayan na naaabuso talaga. Para sa akin, personal na opinion ko, naaabuso talaga ng Senado yung kapangyarihan nila to investigate. Kasi lumalabas talaga na parang, at saka yun, kaya nila magbigay ng mga pronouncements. And makikita naman natin kanina na si Pastor Apollo Kibuloy, gusto niya magsalita at i-address supposedly yung mga accusation sa kanya, kaya lang ini-interrupt siya lagi And ayun na, katulad ng sinasabi ninyo, tali ang mga kamay ninyo dahil nga may kaso na. So hindi naman na natin pwedeng pag-usapan yung mga kaso na naisampa na sa korte dahil sa sub judice rule. Lumalabas na every time that you are invoking your right to self-incrimination, parang umiiwas ka doon sa tanong. At ang perception ng magaling na senadora natin dyan sa Senado na parang, kaya hindi nagsasalita yan. Ang positioning nila is kaya hindi nagsasalita at nag-i-invoke ng right to self-incrimination ng mga ito is because guilty sila doon sa mga inaakusa sa kanila. Na dapat talagang maipaliwanag natin sa sambayan ng Pilipino na the reason why hindi sumasagot itong mga inaakusahan, lalong-lalo na dyan sa Senado, it's because hindi po yung Senate yung tamang venue para sagutin yung mga akusasyon. Unang-una sa lahat, hindi naman yata, maganda nga yung paghamon ni Pastor Apollo Kibuloy dun na if they have issues or meron silang mga accusations against me, dapat isampa nila ito sa korte at willing akong harapin lahat ng mga ikakaso nila sa akin. Yun lang po ang initial na reaction ko. Boss Dada, may sagot siya. Meron, hindi ako sasagot. Meron lang ako. Siguro magandang maintindihan ng mga nanonood ngayon ano yung ibig sabihin ng right against right to remain silent at saka right against self-incrimination. Kasi nga baka merong perception na pag yun in-invoke mo, umiiwas ka sa tanong, 'di ba? Ang ganito po 'yan, ano? Meron na nga kasing kaso sa husgado. Meron ng kaso sa husgado. So, ang tama na forum kung saan sagutin yung kung anuman ang mga issue, anuman yung mga akusasyon, doon sa husgado, hindi sa Senado. Dahil ang husgado ang proper forum. Because, kaya nga husgado siya Kaya, di ba, court, where evidence will be presented by both sides. Both sides have the right to cross-examination, and you can present your own evidence. And then, leave it to the judge to determine kung ano yung tama na judgment. So kanina, kaya nga sinasabi ni Pastor, yung right against, nire-raise natin yung right against self-incrimination, pati yung ibang mga akusado. Kasi nga, ang preference natin is dun sa tamang forum sagutin. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng right against self-incrimination, right to remain silent? Kasi, kung anuman ang sabihin nila dun sa Senado, maaaring gamitin dun sa kaso, sa court. So, ang preference natin is doon na sagutin sa court, di ba? Tapos, ang importante po sa right to remain silent is yung right to refuse to testify. Kasi baka nga gamitin sa iyo. Ang equally important na principle dyan is you have the right not to have your refusal to testify taken against you. No? Kahit na sa husgado, meron pa rin itong right na to. Kunwari, may akusado. Hindi mo siya pwedeng pilitin na umupo sa witness stand kung ayaw niya. And baliwala yung right na yan
kung wala yung right not to have his refusal to testify taken against him. So, dapat walang conclusions or walang ibig sabihin yung refusal mo to testify. Kasi nga, kaakibat ng right to refuse to testify, yung right not to have your refusal taken against you. Hindi pwedeng gamitin sa iyo yung sinabi mong I am invoking my right to remain silent. Pero ang bottom line po niyan is sasagutin doon dito sa nangyari kanina, ang bottom line nun is sasagutin sa tama na forum, which is sa husgado. Po, mga partners, kasama na natin ngayon sa ating panel si KOJC Legal Counsel Attorney Estrelito Torion. Sir, maayong gabi. Uy, maayong gabi and good evening everyone to all listeners and viewers of SMNI, especially Banateros. Maayong gabi sa ato ang tanan, no? I would just like to add to the learned opinion of our good friend, no? Attorney Jik Europa. Actually, the leading case there on the matter is People versus Aison, no? Where the Supreme Court actually differentiated the right of a witness to claim his right against self-incrimination from that of an accused, no? Yung witness po, kung witness ka lang sa isang criminal case, you can only invoke your right against self-incrimination when a question is propounded to you. That's the only time. But if you are an accused already, you can refuse altogether to testify. And that is in a criminal case in an actual court. How much more here in the Senate, no? Kaya nga may motion for reconsideration actually kami doon sa Regional Trial Court, doon sa ruling sana na inallow si Pastor to testify, and we informed the Senate, no, about it as early as yesterday afternoon. But I was surprised. I don't know, it was not even taken up in the proceedings this afternoon. Pero masaya pa rin ako sa nangyari kanina. Why? Alam mo bakit ako masaya? Why? I'll tell you straight kaagad kasi itong kasama ko magaling na abogado ito. Veterano ito. Ang nakita ko kasi kanina, matagal na rin tayo sa practice po. Ang dami naming nalaman sa kanila. Alam na namin ngayon kung sino yung mga 5 unidentified witnesses. Alam na namin kung ano yung... Baka lang, malamang. Baka lang. Oh. Alam na namin ano ang mga testimonya nila lahat. Pero wala talaga silang nalaman galing sa amin. Yun, no? So, for us, if ever there will be cases that will be filed later on, we can already anticipate and project. And of course, prepare. Yun ang pinaka-importante doon. So, kaya nga, maganda yung nangyari kanina. Even if under attack lahat si Pastor, but he was able to acquit himself very well during the hearing. And because of that, no, in my heart, alam ko naman lahat yun mga paratang lamang because of the political season and because of the political divisiveness that we have in our country today. But at the end of the day, so long as the sun rises in the east, justice will prevail. Sir, may dagdag na interaction si Master Judea, partner natin sa Banateros Brothers. Alright, so magbibigay po muna ako na maiksing opinion regarding sa nangyaring hearing kanina. Then after that, may tanong po ako nila attorney, no? So, well, kanina po, buti nagsalita po si Atty. Tolentino, katulad ng sinabi ni Atty. Kanina, na ginawa ang hearing na yon hindi para ipahiya ang kung sino man, kundi para makapag-isip o makapagbalangkas ng magandang batas para sa mga issue na ganito. Well, kanina halatang dismayado si Risa Ontiveros kasi nga medyo nahiya ata siya kay Senator Tolentino dahil doon sa mga sinabi. Unang-una, wala po siya na pala kay Pastor Kibuloy at doon sa iba pang resource person. At halata naman na ang ginagawa niya, pinoprovoke niya ang kampo ni Pastor para patulan yung mga aligasyon ng mga testigo nila para i-distract ang kampo ni Pastor. At tama lang na in-invoke nila yung rights nila kasi nasa korte na po yung kaso. Hindi ko nga alam kung bakit may Senate investigation pa na nasa korte na po yung kaso. Kasi kung sasagot naman si Pastor, ikakat lang nila ng ikakat, yung sasabihin ni Pastor, wala ring mangyayari. At sino ang maniniwala doon? Doon una naniniwala ako na that was an aid of legislation. Pero nung bandang huli, medyo
nagbago na yung paniniwala ko. At sino nga naman maniniwala na aid of legislation, sa akin demolition job po yung ginawa nila kanina. Kasi ang ginagawa nila kay Pastor, kinakabit nila sa mga Duterte yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yung Duterte ay mga kritiko na rin ng mga Marcos ngayon. At sa bandang uli, ay hinusgahan na ni Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang ngayon noon pa man, hinusgahan na ni Senator Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa man nadidinig sa hukuman yung kaso. Para bagang guilty na si Pastor sa mga aligasyon sa kanya. Sino si Ontiveros para magbigay ng verdict sa isang akusado na hindi naman siya abogado? Ito namang testigo kanina na kung kailan tumanda na, after 24 years, tsaka nagsalita na hinaras siya, binasto siya ni Pastor. Isa daw siya sa mga pioneers sa KOJC, 39 years na po nag-i-exist ang KOJC. At noong 90s pa daw po siya inaboso ni Pastor. Bakit hindi ka nagsalita noon na nagsisimula pa lang yung KOJC na wala pang gaanong impluensya si Pastor Kibuloy? At meron naman doon yung Mary ba pangalan doon, paiyak-iyak pa, na hindi naman pala siya naabuso. Muntik na daw siya maabuso. So halatang gusto lang talaga nila pabagsakin si Pastor Kibuloy at ikonekta sa mga Duterte para mawalan ng tiwala yung tao sa mga Duterte. At itong mga testigo nila, kung hindi tumakas sa KOJC, tiniwalag. Ako hindi ako pabor sa mga pag-aabuso. Pero kung sa tingin ko, yung inaakusahan ay mabuting tao, paano natin paniniwalaan yung mga akusasyon na yan? At mas maniniwala po ako doon sa mga member at worker na nasa loob pa ng KOJC kaysa doon sa mga tumiwalag na o tumakas sa KOJC. Ngayon, ang tanong po sa mga magagaling nating abogado, yung kanina po na ginawa na hearing dyan sa Senate, may epekto po ba ito sa kaso na sa isinampang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy? May implikasyon po ba ito sa actual case? O pwede ba gamitin ang mga nangyari kanina as an evidence sa actual na kaso? Ako muna, okay. Mahirap dalawa kami, so hindi ko alam kung sino sasagot. Yung nga kanina, sinabi ko na rin kanina, hindi namin alam, merong possibility na yung mga testigo na nagsalita kanina, baka gamitin na testigo dun sa mga kaso sa husgado. Kasi meron pa kaming issues doon, ayoko na i-discuss yung merits, kasi merong unidentified witnesses. Baka sila yon. So, hindi namin alam. So, mahirap ding pag-usapan namin kung kapani-paniwala ba o hindi yung mga sinasabi nila. Gaya na sinabi ni Atty. Torion kanina, ang advantage lang natin is kung gamitin man sila, narinig na namin kung ano yung gusto nilang sasabihin nila. So, makakapag-prepare kami ng mabuti para sa cross-examination nila, or meron ding mga testigong pwedeng ipresenta na para ma-counter yung ano nila. Pero mahirap na pag-usapan yung merits nung kanilang mga sinabi kanina dahil nga posibleng gamitin silang testigo dun sa kaso sa husgado, no? Yun yung mga kasi nga 'di ba unidentified, tapos meron pa kaming mga pending issues regarding yung unidentified witnesses. Ayaw naman namin pag-usapan yung merits nun kasi nga tatamaan tayo ng sub judice rule. Ito ngang medyo alakanse kami kasi the detractors against Pastor Apollo Kibuloy can actually have their letter published in the newspapers, and then on our part we have a hard time what to decide whether or not we will respond to it, because we know as lawyers we could not talk about the merits of the case, no? Now, with respect to your question po, sir, sa nakikita po kanina ay sa tingin ko pabor na pabor sa amin yon, kasi wala talagang relevance yung mga testimony nila doon sa kaso po na hinaharap po ni Pastor Apollo Kibuloy, no? So I would like to believe that they may be listed as witnesses, but even the prosecutors themselves would have a hard time presenting them, knowing that there is a problem as to its relevance and materiality in proving the guilt of Pastor Apollo Kibuloy over the particular complaint of Blenda Portugal. So yun po ang magiging problema po ng prosecutor po dyan sa topiko po na yan.
Attorney, before kay Jay Guevara, no, how do we protect an innocent person na maging biktima ng trial by publicity? Yan yung kaya may sub judice rule supposedly. That's sorry doon ako nakatingin sa kanya. Yun yung reason kung bakit may sub judice rule, no? Ang sub judice is, ang ibig sabihin lang, it's under the court or under litigation. So bawal talaga na supposedly mag-discuss ng merits ng kaso kung yung kaso nasa hukom mo na. Ang reason for that is precisely to avoid trial by publicity. Yung nga, sana, in an ideal world, in a perfect world, people follow the rules. Wala sanang ganon, Pero alam naman nating lahat, hindi naman tayo naive, na yun na nga, nangyayari yung ganon na pinapublish sa or may mga gano'n na nagpipresenta ng iba-ibang testigo, wala kang right na magpresenta ng countervailing evidence o yung laban na ebidensya, wala kang right na mag-cross-examine, wala kang right yung mga abogadong magsalita minsan. So, kami, tali yung kamay namin Pero yung kabila, supposedly tali din. Kasi nga, sinasabi natin kanina, gaya ng in-emphasize ni Senator Tolentino, it's not supposed to be, hindi dapat manghusga ng tao sa hearing in aid of legislation. Pero, dapat sana, as high-ranking officers of our government, they're supposed to be held to a higher degree of compliance, pagsunod sa ating kung sa Constitution, pagsunod sa purpose ng hearing that is in aid of legislation. Ang ganda nga nung pagkaka-explain talaga ni Senator Tolentino kanina. Ayoko na lang sabihin kung kanino siya nakatingin nung habang sinasabi niya yun. Okay. I think it was dedicated for somebody, sa tingin ko. Because his statements really are very important, and it emphasizes the fundamental rights that we have under the 1987 Constitution, which ought to be respected by everyone, especially if you are a senator of the land. How do we enforce our right to be protected against publicized trial? Invoke it, which we did by filing the appropriate petition in the Supreme Court, and that is even pending. And we cited that likewise in the motion for reconsideration that we filed before the Regional Trial Court. Alam mo, yung aming motion, aming opposition doon sa request ni Senator Hontiveros, ang ganda po pagkagawa, may mga Supreme Court decisions pa tayo galing sa United States of America, but we respect the decision of the presiding judge, and there was even a discussion during the hearing, which I will not anymore discuss this or quote this here, but it gave us the impression na sana yun, pero iba ang nangyari. But in the motion for reconsideration, that's precisely one of the reasons that we cited, because it's grossly unfair on the part of the accused to be subjected to that publicized trial which just happened. Kung hindi lang magaling si pastor, masyadong prejudicial yung mga questions. Biruin mo, not even one resource persons came from our side. And all the rest of the resource persons are in favor of the accusers. Di ba? And then, wala man lang mention about the abuses committed against the KOJC. 16 days ka doon ni isang tao, wala man lang nag-surrender sa'yo. Tapos magsasabi ka na naman uli na we still have the plan, to visit them again because the investigation is continuing. My golly, you have been there for 16 days, meron daw nag-surrender sa'yo on the first or second day, napasok ka. Akala mo, qualified human trafficking. Hindi pala. Ngayon, bala ka naman. You are still undergoing investigation because there are still victims there. Niwala man lang one member. We have 7 million members, and there were more than thousands members there who were present during the 16-day siege. Not even one was invited.
So, and only the side of the complainants were there. Where if you are a senator of the Republic, with due respect to the good senator who headed that investigation, you should at least give the semblance of fairness. To my mind, with all honesty, even the semblance was not there. No, there was even no mention about the pendency of the motion for reconsideration that we filed, and that is precisely the reason why we had that. We were anxious about the hearing because it might be so one-sided. There was even prejudgment. It was the only hearing in the world that I have attended in my more than 26 years of lawyering where a promulgation of judgment was rendered less than 1 minute from the last witness who testified in this case finished his testimony. Imagine that. Wala pang 1 minute, meron na siyang promulgation of judgment. No? Prepared. Oh, parang promulgation yun eh. Tapos may mga declarations na siya doon na para bang pinako na niya sa krus si Pastor Apollo, si Kibuloy, na wala man lang kaming karapatan na cross-examine doon sa kanilang mga witness. Hindi nga kami makapagsalita because the Senate Rules of Investigation prohibit us from even talking or being made as resource persons. And that is grossly unfair if a person is made a resource person and he is already an accused in a particular case. And that is precisely the danger that we were afraid of. Pero magaling si Pastor eh. Maganda pagkasagot niya. So yung danger, naging advantage sa amin. Anong advantage? Alam na namin lahat kung ano mga testimonya nila. So thank you very much. Alhamdulillah. Yes, Pero lang ako, gusto idagdag doon yung sinabi ni Atty. Torion na nagkaroon ng, parang sinabi ko na rin kanina, di ba, nagkaroon ng parang promulgation of judgment. Oh, yun. O, yung promulgation of judgment, nangyayari sa criminal case, sa ending. Yung judge, babasahin yung decision ng judge. Sabihin ko sa inyo, nasa rules natin yan, na ang promulgation of judgment, mga 90 days yes. from the date na nag-rest yung lahat, yung defense, or kung may rebuttal or what. Basta 90 days from the date na nasubmit for resolution. Ganun kahaba. Bakit? Kasi nga dapat yung husgado, titingnan yung ebidensya, iwiweigh, titingnan kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling. Kailangan mo ng ganun na panahon para ma-review at ma-examine. Yung kanina, yung sinasabi ni Atty. Torion, walang 1 minuto galing sa huling testigo or hindi naman testigo talaga, technically resource person. Resource person. Ayun na, meron ng ano nga ang judgment sa Tagalog? Hatol. Meron ng hatol. Meron ng basically dineclare ng guilty si Pastor at ang mga kasama niya. Yun nga yung medyo masakit doon. Kasi nga taliwas doon sa sinasabi ni Senator Tolentino at sinasabi naman ng Korte Suprema natin sa iba-ibang desisyon na ang pakay ng ganung klaseng investigasyon kumuha ng impormasyon para pwedeng gamitin para gumawa ng bagong batas or gawing mas maganda yung mga batas natin. Points well taken to the esteemed lawyers natin mga kasama ngayon. May tanong si Jay Guevara ng Banateros Brothers. Jay. Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Siguro hindi na ako magbibigay na lang po ako ng opinion sa mga Alam nyo, marami nga tayong nababasa ng mga komento ng mga netizen mapatungkol dyan sa kaso or sa hearing na yan ng Senado. Marami nga akong nagsasabi ng mga kababayan natin na bakit ayaw nyo pa yung dalhin sa korte? Bakit andyan pa rin kayo? Napaghahalataan na kayo na na ginagamit nyo lang si Pastor para sa mga politics propaganda nyo. Kasi nahuhuli na nga daw nila yung strategy ng mga dagawa ng pagkatapos daw kay Saldico kay Alice Go ay ito naman kay Pastor naman daw ngayon tuon itong lalong-lalo na itong si Hontiveros. Kaya nga sabi nung taong bayan, daling nyo na doon kasi na rin kami, nananawa na daw sila lalo na dito kay Risa. Oo, dali na lang sa korte yan kasi kagaya nga nung sinabi ni Pastor,
marami ding hong sumang-ayon ng mga netizen ho dun sa sinabi ni Pastor na kung gusto ko may talagang may nagawa kong haharapin ko yan at sasagutin ko yan sa korte. At hindi dapat nga dyan sa Senado. Katulad lang ho nito, bakit nasabi nating ginagamit talaga si Pastor para sa pamumulitika ng iba dyan? Katulad nito, si former DILG Secretary na may banat na naman kay Pastor na sinasabing hindi daw karapat-dapat si Pastor sa Senado, dapat sa kadahilanan nga daw na may kaso. So yan isang halimbawa na talagang maraming gumagamit, talagang ginagawa nilang si Pastor para sa kanilang pamumulitika. Tsaka ito bilib ako kay Pastor kanina, halos talagang nasagot niya ng matuwid lahat ng halos ng katanungan doon at hindi katulad nung iba na mga kapag tinatanong alam niyo yun, yung parang katulad niya nila Alice Goo na laging hindi alam, samantalang si Pastor kanina talagang nasasagot niya ng maayos at ayun nga ang kinatuwa ng ibang mga netizen na talagang na naniniwala sila na itong si Pastor Apollo Quiboloy ay talagang innocent gawa ng doon pa lang sa sagutan ni Pastor talagang diretsuhan at hindi man lang daw nauutal-utal. May tanong. Ako ang Ayun magtatanong. po pala, may mga nagtatanong din pula kasi may mga nakapansin. Ako kasi mahilig ako magbasa-basa din ng mga komento ng mga kababayan natin. Medyo napansin nila na medyo pumayat si Pastor. Sabi ni medyo naaawang-awa sila kay Pastor ng pumayat daw at talagang medyo parang pinapabayaan daw po ata doon sa ano po ba ang talagang latest na kalagayan ni Pastor doon sa loob, sabi nila? Ayun, ako ang magtatanong. Ako magtatanong kasi walang tanong si Jay Guevara Ang tanong ko para sa mga abogado natin at saka sa iyo, Ma'am Hana. Ayun, una sa mga abogado natin, gusto ko pong malaman kung ano po yung definisyon ng police brutality. Yun po bang mga napansin nating human rights violations or mga violations ng mga kapulisan natin dun sa 16-day siege pwedeng makonsider as police brutality. Kasi yung kaibigan ni Atty. Torion na ubod ng sinungaling na reporter, tinanong siya, may nakita bang police brutality doon sa loob, napakabilis siyang sinagot na wala. So yung bang paghuhukay doon ng walang pahintulot at yung pagsira sa mga properties makukonsidera nating police brutality. And ang tanong ko naman kay Ma'am Hana, anong feeling na hindi ka nang sama at nandoon ka habang naririnig mo itong mga kasinungalingan ng mga resource person dyan sa Senado? Thank you very much. Ako siguro muna kasi si Bobet nasali dun kasama, wala ako sa siege So, yung basic muna tayo, meron tayong tinatawag na rules of engagement para sa mga pulis. Meron silang nakalagay din sa rules of court natin kung ano yung pwede nilang gawin pag nag-i-implement ng warrant of arrest. Yung sinasabing police brutality, kung lumapas or lumampas dun sa pwedeng gawin, di ba? Kung eto lang yung pwede mong gawin, lumampas, yan, pwede mo nang tawaging violation ng ano yung pwede nilang gawin. Kaya nga medyo masama din yung loob ko kanina at sinight yung statement ng IBP Davao City. Kasi fair naman yung statement ng IBP Davao City kasi nakalagay lang doon kung ano yung pwedeng gawin tsaka ano yung paglampas na sa pwedeng gawin. Hindi naman sinabi ng statement ng IBP Davao City na tama yung one side or the other. Ang sinabi lang, ito yung rule of law. Ito yung, yung limit ng pwedeng gawin. No? Kaya medyo masama din ang loob ko nun kasi dati din akong opisyal ng IBP Davao City Chapter, si Atty. Torion naman. Dati din, pareho kami naging governor. Tapos dati din siyang chapter president ng IBP. So medyo masama yung loob ko nun at ginamit at sinabing
sinabi raw ng IBP Davao City na walang mali na nangyari. Pero doon sa mga actual na nangyari doon, meron na ba kayong gipile na kaso? I have the right to remain silent. Hindi ko kasi alam. Kasi nga, hindi ko alam kung meron na silang inakit na kaso. Kasi kung meron na silang inakit na kaso, matatali na naman yung mga kamay namin. So, anyway, obvious naman kung ano yung pwedeng gawin. Tapos, alam naman din natin kung ano yung nangyari. Meron namang evidence, di ba? So, siguro, I will presume na meron nang napile sila Bobet. So, hindi ko na lang i-discuss kung yung merits naman. Ito yung problema talaga namin mga abogado. Maraming, paano ba yung sabihin? Maraming balakid sa pwede naming sabihin. No? Maraming rules. Kaya nga kami, para kaming nagagano, navigate carefully because we do not want also to be reprimanded, no? Now, but however, in answer to the question as to what is police brutality, no? These are actions which exceed the normal operating procedure of policemen in the performance of their duties and functions. Like for example, with respect to the siege, August 24 to September 8, no? Did the police exceed their functions in the service of one warrant of arrest? Pwede ba yun? Na ginawa na nilang, no? They used a single warrant of arrest which they showed to me as a license to convert the KOJC into a police garrison, into their instant boarding house, in converting the cathedral into the advanced command post, in using as a legal subterfuge a mere warrant of arrest, in staying in a school, and not only that, in excavating therein and tunneling therein for whatever purpose it may serve them. No? I say that was a perfect example of police brutality. No? And you know, you should commend my good friend General Torre. Why? Your very good friend. My very good friend. No, I have nothing personal against him. No, why? Should we commend him? Because he will be the subject of many lectures in the future of many law professors as to how not to become like him. Yes, that's true. That's my honest opinion on the matter. No, because this is the only instance where a warrant of arrest has been made more powerful than a search warrant and more powerful than any edicts or orders from a court, because he practically lived there with 4,500 policemen, according to him, in the Senate investigation, and he made it his own house already, where his men were sleeping already in the lawn, and he prevented the members in praying in the cathedral. Any sane person would tell you that that is not correct. Because a warrant of arrest is a warrant of arrest. It cannot be used to already sequester a property for 16 days and act as if you are an owner. My good friend General Torre may have an opposing opinion about it, but I also have the right to express my own opinion. You filed a case against me for sedition anyway, punishable by reclusion temporal. No? So I also have the right to express my opinion on the matter. So, mali po yun, General. Wala lang siguro nakapagsabi sa iyo, pero ako na po nagsasabi sa iyo, huwag po niyong gawa. Huwag niyo pong gawaing model yung ginawa ni General Torre. Magkaletse-letse talaga ang buhay ninyo. Sa tanong ni ng aking magiting na kaibigan, si Attorney Jikjik Kumay, na-file na ba ako na kaso? Unlike him, no, I do not announce or telegraph my moves. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ayun. Hindi yun writ of possession. Hindi yun writ of possession. At dahil tinanong din ako ni Boss Dada, alam mo, Boss, habang nandun kami, of course, we respect lahat ng mga resource person, whatever ang kanilang mga emotions, statement, karapatan nila yan sabihin. But kami, na nandoon din na nandoon sa siege, kahit hindi ako magsalita, Boss Dada, videos, pictures, hindi magsisinungaling. Our proof, ebidensya natin na meron talagang police brutality. Name it, physical, emotional,
psychological, kay bata, matanda, IP. Sakop na nila lahat ng sektor sa brutality na naranasan. But then, ito, based on my experience because I was there, I witnessed it. And then, yun nga, nirespeto natin yung pahayag nila kasi gaya na sinabi niya, limited ang kanilang naging access sa information daw at that time. But then, videos were there. There was 24/7 coverage of SMNI. From there, alam ko, marami akong kasamahan na reporter dito sa Manila are very creative. Although wala sila, but they're creative enough to get information from the videos na nakikita nila, from their own interviews. They can assess that there is indeed police brutality. Pero, yes, attorney. Wala nga ako dun sa siege, so ayoko mag-comment ko ano yung nangyari dun. Although, of course, marami naman akong yung mga associates ni Bobet, associates ni Attorney Tolentino, mga dati din naming estudyante, so minsan sila yung victim. nagte-text sa akin. So, minsan, anyway, ang isang kanina na nangyari, nagulat na naman ako, nakakita na naman ako ng Matrix. Ako sa haba din ng panahon na yan, maganda naging abogado ako sa experience ko. Mahilig ang law enforcement sa militar sa Matrix. Papansin ko rin yan. O kanina, tinitingnan ko yung Matrix, tapos nakakatuwa yung sinasabing, hindi naman nakakatuwa, nakakatakot actually, yung sinasabing for validation. Kasi ano ba ibig sabihin ng for validation? Ewan ko kung yun yung sinasabi nila kanina, pero sa experience ko kasi, pag sinabi ng militar or ng isang pulis yung for validation, ibig sabihin wala pang ebidensya yun. Yun yung pagkakaintindi ko, ha. Of course, baka mali ako. Pero sa experience ko... I have to interject you there, Jika. This is the only in the Philippines and only in the PNP, ha. Why? Because this is the only investigation where the result has already been predetermined and they are still looking for evidence in order to correspond to the result. So kumbaga may find ito, guilty si pastor ng human trafficking, okay? Trafficking in persons. Pero maghahanap pa kami ng ebidensya para mayroon na ito. Kasi ang proseso, mag-imbestiga ka. And based on the evidences that you have already secured, then you make a conclusion. And then you prepare the affidavit complaint based on the evidences that you have gathered. Only in the Philippines where you can find that the PNP has already predetermined that pastor is guilty of human trafficking, and now we are looking for witnesses in order to confirm that he is in fact guilty of human trafficking. Alam mo kung sa US ito or sa Europe ito, siguro pagpagalitan yung ating mga kaibigan na nandun, no? Kasi ano ba kayo? Ang investigasyon dapat ay sikreto. Kasi kung alam mo na kung anong resulta, matatakot na yung tao ngayon mag-imbestiga kasi may resulta ka na eh. You will only get the affidavits which will conform to your result, no? What kind of an investigation is that? You have already published to the whole world that we are investigation and we already have a result. And please, kung kayo man, meron kayo mga testimony, gawaan namin kayo ng affidavit. Kabalbalan yan sa tingin ko. Tagalogin ko lang ng konti, masyadong in English ko. Sorry. Kanina actually, while that was happening, nagtitinginan kami dalawa at medyo natatawa. Pati nga yung mga, yung ibang abogado, nagtitinginan kami. Kasi, di ba ang dapat Englishin ko rin you follow the evidence. Meron ka nakuhang ebidensya, yun ang sundan mo yung ebidensya, mag-gather ka ng ebidensya. Gaya ng sinabi ni Atty. Torion, maghanap ka ng ebidensya, pagkatapos pag nakahanap ka na ng marami-raming ebidensya, base sa ebidensyang na naipon mo, doon ka magtitingin at magsasabing, ay, ganito yung nangyari. Base sa ebidensya. Hindi yung sinabi mo na, ito yung nangyari, hahanapan mo pa ng ebidensya. Natapos na yung objective, yung term na ginamit nila kanina, di ba? Para natapos na yung objective, tapos susunod yung ebidensya. Hindi dapat ganun eh. Dapat yung ebidensya ang susundan. At yung ebidensya ang magiging basehan ng conclusion. Hindi yung conclusion na nauna. Tapos,
Opo, attorney, paramihan ba raw, sabi ni Elaine ng Hong Kong, sa korte po ba, paramihan po ba ng testigo? Hindi naman ganun. Meron tayong tinatawag na palagay quantity. ko paramihan ng guhit. Anyway, general naman to. Kasi yung General discussion. Okay, Iba yung okay. quantity. Sorry. Iba yung quantity sa quality. No? Gaya niya, iba-iba yung sinasabing weight ng ebidensya. No? Meron akong mga kasong naging ganyan, sangkatutak yung pinresintang ebidensya na ito daw si Tarpulano ang bumaril kay Juan. Dami. 3, 4, gano'n. Nung in-examine ng forensic, yung bala na nakuha na nakapatay dun sa namatay, hindi nag-match dun sa sinasabi ni Juan na baril niya. Ni Tarpulano na baril niya. Ayun. Marami yung nag-testify. Pero ito naman, forensic evidence ito eh. Ang sinasabi nga natin, ako sa CSI ko ba napanood? Diba? Objects will not lie. People will lie, but objects will not lie. So, marami, quantity, pero ito naman, quality. So, it's a mix of that. No? Courts will take into consideration, not just the quantity of evidence, but also the quality or yung weight na pwedeng ibigay sa isang sa ebidensya or sa testimony ng isang tao. Ito ang maganda kung dalawang professor yung nag-i-explain, no? Yung ebidensya kasi, meron niyang dalawang batayan. Ang una, i-determine mo muna kung admissible ba siya. Admissible, whether or not the evidence is admissible. So, kung if a person is capable of perception and that perception can be, relayed to the court, then his evidence, he can be a competent witness and anything he says will be admissible in court, no? Pero meron ding, sabi ng ating kaibigan, weight of evidence. Kung pwede ba itong paniwalaan. So, hindi po yan paramihan. Pero kung paramihan, pwede siguro tayo, 7 million yung member si Pastor. Panalo na. Oo. Pero ang kinoconsider po ng korte, circumstances ng tao, kung totoo ba itong sinasabi niya, kung circumstances of time, kung nandun ba talaga siya, circumstances of place also, no? So, lahat po yan, i-considera ng korte to determine the weight of the evidence. Baka may relationship siya doon sa akusado, o baka binayaran siya, o marami nga sila, pero lahat naman sila, binayaran lahat, walang weight yun, okay? Tapos, baka naman best friend niya, o lahat yun, mga kaibigan niya, mga witnesses yun. So, the defense also can also highlight that in order to lessen the weight of the evidence. Meron yung prinsipyo na, na sinasabi minsan, no? Evidence may come from the lips of a credible witness, but it has to be credible in itself. No? Meaning to say, ang ibig sabihin yan kahit na nga, wag na natin pag-usapan sino yung nagsabi. Doon na lang tayo sa ano yung sinabi. Kapani-paniwala ba? No? Gaya nung kunyari, ang sinabi ng tao, lumipad siya, di ba? Kahit na judge pa yung nagsabi, lumipad siya. Credible yung witness, pero incredible yung sinabi. Kaya nga, evidence must not only come from the lips of a credible witness, but must be credible in itself. Taka yung tatagalugin ko na naman yung in-explain ni Bobet. Mahilig kasi mag-English. Hindi. Yung sinasabi niya kanina na ang basic requirements ng evidence is tinatawag na yung admissible o hindi. Diba? Ang tawag dyan, competent. No? Tsaka yung kabila naman, at the very least, relevant. So, kailangan una, relevant, may related siya dun sa kaso, no? Meron siyang, ang relevant is evidence that tends to prove or disprove the probability or improbability of a fact in issue. Eto na, professor na naman Yun nga, kung meron ba siyang relasyon dun sa kaso. Yung competent naman, katanggap-tanggap ba siya? No, bakit? Kunwari, sa batas natin, yung police, walang search warrant, pinasok yung bahay, may nakita siyang shabu doon. Relevant? Yes. Admissible? No.
yun ang isang mahirap sa huwes, no? Dahil sa training ng huwes, abogado ang huwes, di ba? Sa training, kailangang hindi niya pansinin yung ebidensya na kahit na sabihin mong may katuturan, di ba? Relevant siya. Pero dahil sa maling paraan kinuha o sa maling paraan na retrieve ng police or ng kung sino man yung law enforcement, hindi pwedeng tingnan. Di ba? Minsan mahirap maintindihan para sa layman, no? Kung bakit ganun, bakit yun naman pala, may nakuha namang shabu. Ang dapat maintindihan ng mga tao hindi yan para sa kanya lang para yan sa ating lahat. Kasi kung pagbibigyan mo dito sa kaso na ito, papayagan natin ito. Pero paano yung susunod? No? Nakakasiguro ka ba na pag mali yung proseso ng pagkuha ng ebidensya, planted ba yan o hindi? Diba? So yung mga rule na ganyan, para yan sa proteksyon nating lahat, hindi para dun sa isang particular lang na kaso. Attorney, yun ba yung naririnig natin sa mga balita na katagang fruit of a poisonous tree? Yes, that's from the case of Stonehill versus Jokno. Alam namin yung kaso na yan. Kaya yung sinasabing the fruit of the poisonous tree, kasi kahit na medyo relevant nga siya, pero yung puno kung saan siya nanggaling, yung paraan ng pagkakakuha sa kanya, mali. Violative ng ating Constitution. Kasi nakalagay din sa Constitution natin yan, sa Article 3, Section 3, no? Exclusionary rule. I'm not too sure about the actual section. Na yung mga ganun na ebidensya is inadmissible for any purpose and for whatever, or in any proceeding. Hindi po talagang pwedeng gamitin ang ebidensyang, tama, 3 nga siya, kasi violative ng Section 2. Yung guarantee ng Constitution na ang tao kunyari may search, kailangan talaga may warrant na inisyu ng court or doon sa mga allowable na warrantless. Meron palang punto kanina na dapat pala pag-usapan. Yes, sir. Yun ngang surrender ba o arrest. Alam mo, para wala ng ano dito. Tama yan. Oo, yun. Whether Pastor Apollo Sikibuloy surrendered or was arrested, no? I think tingnan na lang po natin yung return na ginawa ng pulis. May copy ka dyan? Actually, pinakuha ko. Kasi at the time when we were in Camp Crame during that time, the CIDG was preparing the return, and then the alleged, the officer who was there, the highest officer, said, okay, we will frame na the return. I think we are all in agreement that he surrendered, no? Voluntarily? Okay, so we will state that in the return. So, tingnan po natin kung anong nakalagay doon sa return para, ano kasi yun PNP, it was the PNP who prepared that. Executed. And it was the PNP who executed it, and it is a public document. So, there is a prima facie presumption that all the statements there are true and correct and prepared regularly. There is presumption of regularity. So, tingnan natin kung anong nakasaad doon. Alam mo na anong nakasaad doon? He voluntarily surrendered. Kasi yun naman talaga po ang totoo. And as a matter of fact, there was an interview by our good friend, General Torre, right after there was a news. No? Nagsabi pa nga siya noon kung pwede natin ma-play. Actually, I do not know the details of it. We will just ask the DILG secretary. You remember that? Kasi the truth of the matter is, he did not know anything about it. Exactly. Yes. And of course, he will deny it. Alam mo naman yung kaibigan natin. Magiting, matapang. He will deny it. Pero, ang totoo nun, wala siyang alam po nun sa negotiation namin sa ISAF. And we will leave it at that. Yan din, yung nakapost dyan. Official document yan. PNP galing yan. Database ng PNP? And it's a public document. Public document yan. Yan voluntarily surrendered. So, pero hindi lang kasi kami makapagsalita doon because of the rules of the Senate, and we respect that. But we also have the right to air that out to the public because that is a matter of public interest. Yan po ang nangyari dito. Hindi for validation to, ano? Hindi for validation. Hindi. That's a fact talaga, sir. Kasi nagkuha na kami ng certified true copy.
no? May official letter na kami sa korte. Tapos, ang gagawin namin, no? Kunin namin 'yon. Tapos, ipakita kay pastor. Ito po, pastor, yan ang return. Kasi nagkuha ako ng copy nung gabi na yon, nung September 8. Gabi na ba siya? Naabutan nga kami ng madaling araw nun mga 3 o'clock na siguro ako nakaalis, wala pa rin silang copy. And they promised to give me the next day. September 9 na yun. Pagka next day, nakalimutan na hanggang ngayon. So, ang gagawin ko, kukuha na lang ako ng kopya doon sa korte. Pwede naman yun. I think explain lang Attorney, natin. ba't hindi kaya kinwestiyon niya? Hindi naman. Ang explain ko lang is, kasi nga mahilig mag-English yung kaibigan ko. Ano yung return? Yun. Yun. Ano ba ibig sabihin ng return? Ang return kasi palagi namin ginagamit ng mga abogado yan. Ang basic na ibig sabihin ng return report. Yung bang, pag may inutos yung korte, serve mo tong summons kay ganito, serve mo tong warrant. Yung tao na nautusan, pag natapos, gagawa ng report sa court para ma-update yung court kung ano yung nangyari. So, yung sinasabi ni Atty. Torion na return, ang ibig sabihin po nun, report ng pulis sa husgado. Kasi yung husgado nag-issue ng warrant, pulis ang nag-implement, tapos CIDG, no? CIDG. So, yung CIDG ang gumawa ng report na sinumite sa husgado. So, yun yung Kaya nakalagay yun ang dun. Kaya yun ang pangit sa court of public opinion, no? It doesn't have to be true. It just has to look like that. Kasi parang gano'n ang lumalabas kung ano na lang yung opinion nila. Yun na lang yung pinakikinggan. And speaking of, gusto ko lang matanong si Brother MJ Mondihar kasi patungkol naman to dun sa fasting kasi alam ko si Brother MJ Mondihar taunan na nagfa-fasting yan. Ikaw ba, Brother MJ, pag nagpa-fasting ka ba, ano ba yan? Pinaparusahan ka ba? May ginawa ka bang kasalanan kaya ka nagpa-fasting, sir? Hindi, mabuti nga sa kalusugan, Boss Dada, ang pagpa-fasting Hindi lang KOJC gumagawa nun. Tanungin rin natin si Atty. Torion. Bahagi rin yan. Religion na gumagawa 30 days ng mga kapatid nating Muslim. So, nakakaduda nga yung hindi lang nakakaduda, nakakatawa yung statement kanina nung humarap sa Senado dahil ilang araw daw siya nag-dry fast tapos may 10 araw, may 1 buwan, tapos buhay pa. Diba? Kasi nagtatawanan nga kami ni Jik kanina. Kasi sabi niya, dry fast daw for 10 days. Oh my God, Patay ka na nun. 10 days? Di ka mabubuhay niyan, dry fast in 10 days. Tapos 3 months all in all. Dry fast. Kami po mga Muslim, no? Meron kami pag Ramadan, no? Ramadan. 1 month yan. Pero kami, sunrise to sundown. Okay? So, wala talaga, maski tubig, wala ka. Laway mo. Hindi mo pwede lunukin yung laway mo. Okay? Sunrise to sundown for 1 month. After ng 1 month, you will see a significant, change ng iyong weight at saka yung yung appearance mo. Kasi magliit ka talaga, no? Pero yun sa kanya, grabe. 10 days dry fast, buhay pa siya, no? And sabi nga ni Jik kanina, ginugol niya, how long would a person live if he fasts? Without water. Without water, without food. 3 days lang, patay ka na. Pero yun sa kanya, matindi. 10 days, 39 days. tapos on the 39th day daw, uulitin na naman another, hanggang 3 months daw ata. Grabe ito. Grabe na. Comedy Oo. May Tapos meron pa isa. yan, attorney. Meron pa isa. Sabi, dinala ako sa Cebu. Ano yun? 1985, dinala ako. Tapos, doon daw sila sa 1985. Tapos may tanong ulit si Senator Hontiveros, kailan ka inabuso inumpisahan, sinimulang abusuhin? Sinimulan po niya akong abusuhin October of 1993. Uy, saan na yung 1985 na ni-rape daw siya in effect, no? So, yun yung, imagine, she committed such grave inconsistencies in a Senate hearing. How much more if she will file a case? And lawyers like me,
and Attorney Jik Europa will conduct her cross-examination. Ito, binayolate ni Bobet yung usapan eh. Dapat wag sabihin yun para pag nagpa... Ha? Grabe yun. Para pag Right then and there, sabi ko, grabe ito na testimonya, no? Masyadong incredible. At nakikita naman yun ng mga tao. Pag makita mo yung mga comments, nako, medyo mahirap po paniniwalaan. Mahirap talaga kung binabasa mo lang yung iyong testimony at kapag tinanong ka na ay hindi consistent ang iyong sagot. Ang nakakatawa Meron pa doon. akong tanong. Yes. Oh, yes. Ma'am Hana, kasi ilang buwan na rin kaming show dyan sa SMNI. Pero hanggang ngayon, wala pa po kami nakikita naka-M16. Saan nyo po tinatago yung mga naka-M16 dyan sa building na yan? Kasi di ba na-mention kanina yung private army at yung mga angel of death. Attorney Torreon. Yeah, kanina nga, yung Signal Battalion, ang unang tanong ni Pastor sa akin, Attorney, unsa man ang Signal Battalion? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Pastor. Akala ko nga bagyo lang ang may signal. Oo, kasi kada mayroon siya, magtataka siya. Di ba? Palagi siya, Attorney, unsa man ang Signal Battalion? Pastor, hindi ko alam ano yung Signal Battalion. No? Actually, yun nga ang maganda doon. Kasi marami tayong nalalaman na mga tales against Pastor Apollo C. Quiboloy. And it was all revealed in the open, which made us really not only surprised but amused. No? The word is not anymore surprised, but the accusations are amusing, bordering on ludicrousness. Yun yung ano po. Kala ko insanity. yun po ang honest opinion namin doon. At saka kanina nga, kaya ako natagalan, kaya sorry talaga, Jik, na nalate ako. Kasi ang daming lively po yung naging usapan po ni Pastor. At saka nagsabi nga niya, Attorney, imagine, Attorney, 200 na daw ang aking nagalaw. Oh, grabe, Attorney, no? 200. Pero masaya ako, Attorney. So, bakit ka masaya, Pastor? Masaya ako, Pastor. Masaya ako, Attorney. Bakit? At least ngayon, wala nang magdududa na ako ay bakla. O, sabi na. Yun ang sabi ni Pastor, ha? Wala nang magdududa na siya ay bakla. O, yun. O. So, kung iba Attorney, yes, may tanong pa ako. Kasi and then, yung tungkol dun sa extradition, na di ba tinanong ni Coco Pimentel, Meron ding Tolentino. No, tinatanong ni Tolentino yung ating mga taga-Department of Justice. At sinasabi nila na wala daw connect yung dismissal nung kaso doon sa Amerika dito sa Pilipinas dahil hindi naman daw kasama sa kino-complain yung na kasamahan natin doon na nasa Amerika na yung nag-plea deal. Hindi ba sinasabi din nila nung nakaraan na they will use that yung plea deal niya doon dito sa Pilipinas? So ano yun? Ba't parang contradicting? Actually, ang nagsabi na gagamitin nila, with all due respect, si DOJ Secretary Rimulya. Sabi niya, we will use that latest result now in the United States of America. Pero nung nabasa pala nila siguro, na na-realize niya, na-dismiss yung human trafficking, na-dismiss yung money laundering, na-dismiss yung forced labor, no? So, hindi pala hindi pala ito tulong sa atin. So, ngayon, ang kanilang line is, wala po yung kinalaman dito sa kaso. And objectively, di ba, I have always been consistent, wala din talagang kinalaman yun. Kasi ang kaso po dito pertains only to Blenda Portugal, her complaint against Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero ang nakakatawa kanina sa aming mga lawyers is, parang hindi nila na-brief, hindi ata sila nag-usap. Hindi sila nag-usap. Kasi ang ginamit na reason nung taga-DOJ is Article 11, Paragraph B of the U.S.-Philippines Extradition Treaty. And what is that? No? Yun yung the requested state has the option to postpone
the extradition process if there is already an undergoing prosecution or trial affecting the subject. Yun ang kasi duda ko nun, ang gustong marinig nung hearing officer ng mga senators is when would Pastor Apollo C. Quiboloy be subjected to an actual extradition process, no? Pero ang sinagot nung taga DOJ, which she was also correct, na indeed, if you will read the U.S.-Philippines Extradition Treaty under Article 11, Paragraph B, the requested state really has the option to postpone the extradition process while the subject is undergoing prosecution or trial, no? So yun ang kanya. Pero hindi na mention extensively under Article 4 of the RPUS Extradition Treaty na pag na-acquit si Pastor Apollo C. Quiboloy, and if the extradition, subject of the extradition is the same case, extradition can no longer go on. Yun po. So, medyo hindi nag-connect ata hindi in accordance with the wishes of whoever wanted Pastor Apollo C. Quiboloy to be extradited based on the honest answer of the DOJ representative. Right. Sir, ano po ang bili ni Pastor sa araw na ito, Attorney Torion? Ang sabi niya is tatag lang talaga, no? Ang sabi nga niya, no, kung totoo yung mga sinabi ng mga complainants, they have the option really to file cases, no? Ang problema lang siguro ni Ma'am Valdihuesa, allegedly na-rape na daw siya noong 1985, no? Nagalaw siya sa Cebu, sa isang hotel na maganda daw. Oo, ang problema niya 1985, 1995, 2005. Naku, nag-prescribe na po Ma'am Valdihuesa yung complaint kung totoo man. Kasi that is already parang halos kaedad ko na lang yung nangyari yun, no? So medyo may problema ata yung testimony ni Ma'am Teresita Valdihuesa. At saka sa other yung mga iba pong mga complainants po doon, yung isa hindi pala siya na hindi pala siya na abuse, muntik lang, no? Pero hindi ka naman pwede kasi mag-file ng kaso na I was about to be raped, no? Hindi naman pwede po yun. So yun nga lang, tatag lang tayo. Ang panahon lang siguro ngayon ay this is the season of tribulation, but there will soon be a season of redemption, and there will be a season also where our Pastor Apollo C. Quiboloy will be acquitted of all the charges, or the cases against him will be dismissed. Okay? Iba po yung dismissal, iba po yung acquittal. So, pero whichever, mangyayari po yan by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Attorney Chick? Yes, sabi nga po ni Pastor kanina, that truth will set us free. Yes. Kasi kanina, natatawa nga po ako kanina, kasi yung isang pulis na nagsasalita ay parang nagagalit kasi may nakita ata siyang tumatawa doon sa kampo ni Pastor. Medyo nagalit siya. Mamaya, hindi na kayo matatawa pag pinakita ko yung susunod na slide. So, for validation naman pala. Napag-usapan din kanina yung yung Angels of Death. At parang kinokonekta nila ito doon sa Task Force Davao. Totoo daw po na nag-i-exist po itong mga Angels of Death at may ebidensya po sila na hawak. Pero for validation. Master Judea, may Task Force Davao dyan sa Makati, ha? Take note. Meron daw. Meron nga daw sa nandito sa Makati, yun ang sinasabi kanina. Ba't di natin nakikita? Ginagamit daw ito ni Pastor panakot sa mga miyembro ng KOJC na gagawa ng hakbang or magkakamali sa kongregasyon. So, Ma'am Hana at partner MJ, meron po ba tayong ganyan dyan sa Makati? Para hindi namin nakikita yan eh. Yung Angels of Death na panakot daw sa inyo, sa mga tumatagos-tagos din ba yan sa dingding? Tanungin natin Tumatagos ba? Tanungin natin ang BFF ni Attorney Torion. I don't know really about these Angels of Death, no? Pero alam ko lang ha, ang pangalan ko ay Israelito. No, I researched that, and actually this is related to the angel Israfil.
No? Angel Israfil is actually the angel of death. No? He is the one who is a very powerful angel who will announce the end of the world. Parang ganun yun siya eh. Oo. Pero to say that there are angels of death and really craft this as if this is true in order to feed to the world that this is true, but in their own presentation, lo and behold, subject for validation. Yan ang problema. Sinisiraan mo na yung tao na meron siyang private army, meron siyang angels of death, pero subject for validation. Para bang sinasabi mo, yung pulis na nagsabi na iyon, ay siya po ay unprofessional, pero subject for violation. Validation. Validation pala. Oh, diba? Unfair yun masyado sa subject ng iyong accusation. Sinasabi mo na sana, meron siyang private army, may pinapatay pa siya ng mga tao, pero subject for validation. Bakit hindi kaya yung PNP matuto na isara ang kanilang mga bibig at para gawin ang kanilang investigation and file appropriate cases and we will face them in the prosecutor's office. No? I think a PNP chief has to remind the police officers that when you are still in the investigation process, you should not announce it to the whole world. Kasi kaming mga defense lawyers, masisiyahan kami. Masisiyahan kami. You know why? Because it is an advance information to us. Okay? And in advance information, then we would be able to find all the possible defenses in the world. MJ? Yeah, Attorney Jake, last message mo, sir. Kasi wala tayong oras, Attorney Jake. Last message sa mga nakikinig, no? Ang hinihingi lang po namin antog, kung ano man yung naririnig ninyo sa media, galing sa Senado, you take it with a grain of salt. Mag-evaluate po kayo na sa sarili ninyo kung kapanipaniwala ba yung mga naririnig ninyo, no? Tsaka wag po tayong maniniwala bigla sa akala. Marami na pong nadidisgrasya sa akala. Tsaka yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, no? Kaya ang maganda sigurong iwan natin sa mga nakikinig ngayon at nanonood, magkaroon po tayo ng sariling pagtanaw or paghusga sa sariling pagtingin sa mga kung ano-ano man yung mga naririnig natin at napapanood. Mas maganda po yung hindi tayo mablaling maniwala. Alright. Boss Dada, Master Judea, any final words for tonight? Basti, ikaw muna. Ako, ang mensahe ko lang dun sa best friend ni Dean Torion na si Edith, kasi sinabi niya na doon daw sa may KOJC plastic daw yung lawn, kasing plastic daw ng mga tao doon. Kasi para sa akin, kung merong plastic doon sa loob, nagkaroon lang ng plastic pala doon sa loob nung pumasok ka. Kasi sa dami ng nakita mo doon, sa dami ng mga na-experience mo doon, nakuha mo pang magsinungaling. Kaya congratulations sa'yo. Yun na nga masasabi ko. Ang gaba, dili magsaba. Yun. Okay. So, ito observation ko lang. Hindi ko alam kung nagkakataon lang. Pero napapansin ko na kapag may binabalak silang masama sa KOJC at kay Pastor Apollo Kibuloy, may nangyayaring malawakang baha sa Luzon. Nagingit-ngit ang langit. Noong KOJC siege, di ba? Naglitawan yung mga sasakyan sa NCR dahil napakataas ng baha. Ngayon naman, pinipersecute siya sa Senado, halos buong Bicol, lubog sa baha. At may kaugnayan mo ba ito? Pero ito lang sa akin, doon sa mga nasa gobyerno natin, gawin lang po natin ang tama. Kung ano po yung trabaho na iniatang po sa inyo, gawin nyo ng tama. Hindi yung pabaling-baling kayo dahil sa kapangyarihan at sa pera. Alright, Jay Guevara. Yun, basta sa akin, ngayon pa lang panalong-panalo na si Pastor dahil unang-una panalong-panalo siya sa kanyang mga member sa KOJC, sa puso at isipan nito. At panalong-panalo si Pastor sa mga netizen dahil yung iba kasi akala nila ay mas lalo pang nadagdagan or mas lalong dumami ang naiinis sa KOJC or kay Pastor. Hindi. Mas lalo pa pong lumawak at mas lalong dumami pa
ang nagmamahal sa KOJC, lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ngayon pa lang panalong-panalo na. Alright, thank you mga partners. So, there you go guys. Napanood na natin yung naging opinion nila Attorney Torion. Let's just move to the next video natin, video upload. And then, panoorin lang natin, ano to, short lang siya na recap dun sa nangyari sa Senate hearing. And as we can see here, talagang napahiya. Hindi naman nagtagumpay si Hontiveros. Yun ang tawag nila sa kanya. Sa plano niya na hidiin or mas lalo ipahiya si Pastor. Kasi nakita naman natin, diba, very strong talaga yung personality ni Pastor na sumagot. And alam natin na kahit mag-isa lang niya dyan, kayang-kaya niya yan. So anyway, kasi malaki ang tiwala natin kay Pastor na kayang-kaya niya yan, kasi alam naman natin na wala naman talaga siyang kasalanan. And tama nga, I agree dun sa sinabi niya na kung may kaso, di magsampa sila ng kaso, diba? So let's start, guys! Lumutang na sa Senado si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dito itinanggi na butihing pastor ang mga paratang na sexual abuse at pang-aabuso. Si Troy Gomez sa balita. Sa unang pagkakataon ay dumalo si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagdinig sa Senado para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa pagdinig nagkaharap si Pastor Apollo kasama ang kanyang mga co-accused at ang mga nag-aakusa. Sa kabila ng mga mabibigat na paratang tulad ng sexual abuse at pang-aabuso na lumutang sa Committee on Women and Children ni Risa Hontiveros, ay kalmado itong sinagot ni Pastor Apollo. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum. Maging ang aligasyon ng dating kaanib at manggagawa sa KOJC na sina Teresita Valdehueza at Yulia Titova ay pinabulaanan din ni Pastor Apollo at hinamon din niya ang mga ito na magsampa ng kaso sa korte. Testimonyang Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Itinanggi rin ni Pastor Apollo na may pulisiya ang KOJC na magpalimos sa mga miyembro nito at maging ang pag-torture sa pamamagitan ng dry fast. Habang hindi naman nagkomento si Pastor Apollo kaugnay sa akusasyong may angels of death daw ang KOJC na pilit ding iniuugnay sa Duterte Death Squad. Ano ang ugnayan kung mayroon ng angels of death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Sa huli ay tinawag naman ni Pastor Apollo na trial by publicity ang pagdinig na ginawa ni Hontiveros. Ayon kay Pastor Apollo, ang nasabing komite sa Senado ay hindi naman isang korte na magdidesisyon kung guilty nga ba siya o hindi. Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan katotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Ikinadismaya naman ng pastor ang anyay di pagiging fair o patas ng komite ni Hontiveros. Kinestyon niya kung bakit di natalakay ang human rights violations ng PNP sa nangyaring 16-day KOJC siege. Ito ay sa kabila ng pagkakataong ibinigay para pagsalitain sa komite si dating Davao Region Police Director Nicolas Torre III kaugnay sa nasabing issue. So, last minute guys, naayos ko yung camera ko. But anyway, yun yung naging
statement ni Pastor, additional, tama nga naman, napaka-unfair nung hearing. But, in-expect na po natin yan si virus yan Kaya, alam naman natin yung totoo at may mga footages and videos pa rin naman tayo from the 16 days siege sa KOJC. So yun naman na magpapatunay kung ano man yung mga sinabi niya ni Diwata dyan. Alam naman natin na puro kasinungalingan lang yan. So ano pang in-expect natin, diba? So yeah, that's it for today. Eto pa pala, meron ata yung i-discuss yung regarding sa extradition. Let me just go over. Just give me one quick sec, okay? Hanggang ngayon po ay wala pa rin natatanggap na extradition request ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Amerika para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang KOJC camp una nang sinabi na rendition talaga ang gusto ng Amerika para makuha sa Pilipinas ang butihing pastor. Si Margot Gonzalez sa detalye. Dito sa Pilipinas, kung ano-anong akusasyon at paninira na ang tinatanggap ni KOJC spiritual leader Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa mga ikinaso sa kanya sa bansang Amerika. Pero hanggang ngayon, wala pa silang napapatunayan sa mga akusasyong ito. Ang gobyerno ng Pilipinas, wala ring natatanggap na extradition request mula sa bansang Amerika. Sa pagdinig ng Senado, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang apela ang USA para kay Pastor Apollo kasunod ng mga akusasyon sa pastor sa naturang bansa. And as you know, the Philippines has an extradition treaty with the United States of America. I wish to report that as of this date, the Department of Foreign Affairs has not received a formal extradition request from the United States. Pero bago ito, una nang sinabi ng kampo ng KOJC na special rendition o kidnapping ang gustong gawin ng Amerika sa inosenteng si Pastor Apollo para agad nila itong makuha dito sa Pilipinas. Kung pagbabasehan kasi ang proseso ng extradition sa bansa, kailangan pa itong dumaan sa proseso at pag-aaral ng DFA at ang Department of Justice. If we do receive a formal request, we will, the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. And here is where PD 1069 would also come in. So we would have to study that. And then, after, if we are satisfied with the request, we will, of course, refer it to the Department of Justice for relevant action. So, in other words, we will still have to study any extradition request if received. Perhaps later, it's quite a detailed approach, pero yun ang general approach. Lumutang naman sa pagdinig ng extradition request ay maaring tanggihan ng gobyerno kapag may conviction o acquittal ang akusado sa kanyang mga kaso sa Pilipinas. The extradition shall not be granted under Article 4 when the person sought has been tried, convicted, or acquitted. Tama po ba yun? So pag may pending case na rito at mabilis yung proseso, conviction or acquittal, hindi na siya pwedeng i-extradite. Is that correct? Your Honor, under Article 4, that may be a ground for refusal of the request for extradition, but that in that case, so Your Honor, ano po dun parang in effect parang double jeopardy. But in this instance po, there is no double jeopardy kasi po yung... Saying double jeopardy, one of the grounds for refusal would be when there has been a trial, conviction, or acquittal that's explicitly stated under Article 4 prior prosecution. Double jeopardy will not apply because of the concept of dual sovereignty. Am I correct? Yes, Your Honor. So, ang tanong ko, mas makakabuti ba na mas mabilis ang trial sa Pasig which would result in either conviction or acquittal dahil hindi na pwedeng ma-extradite? Sir, it's independent of the request for extradition. So, regardless if the criminal cases are terminated, are expedited, it will not affect the extradition request. Siguro, aralin niyo mabuti itong Section 1 ng Article 4. Parang very explicit naman ito. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, nagpaabot po ng kanyang mensahe para sa mga miyembro at misyonaryo po ng The Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo C. Quiboloy.
Ito'y kasunod po ng pagharap ng butihing pastor sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Pastor Apollo, ang naging pagdinig ay bahagi ng persecution na ginagawa sa kanya at sa KOJC maging sa politika at pagkakaibigan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng kung ano-anong akusasyon na ibinabato sa kanya, si Pastor Apollo ay nagpahayag ng lakas ng loob at hinihikayat ang mga miyembro ng KOJC na maging matatag sa gitna ng kinakaharap na mga pagsubok ng buong kongregasyon. Ayon pa kay Pastor Apollo, dahil sa mga panggigipit na nangyari noong 16-day siege, nakita ng lahat kung gaano kalakas ang KOJC. Patunay na hindi kayang linlangin ng sinuman ang mga misyonaryo ng kongregasyon. Patuloy namang binigyang diin ng butihing pastor na ang nangyayari ngayon ay isang umaatikabong laban ng kabutihan at kasamaan, kaya't hinihikayat nito ang lahat na patuloy na idulog sa amang makapangyarihan ang kinakaharap na laban ng buong KOJC, maging ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Pastor Apollo, masaya rin siya sa lahat ng liham na natatanggap mula sa mga miyembro at misyonaryo ng KOJC at mas naging masigasig dahil sa paninindigan ng mga ito. Sa huli, hinimok ng butihing pastor ang lahat na maging matatag lamang at nangakong matatapos din ang lahat ng kapagsubukan na kinakaharap ng buong kongregasyon. So, there you go guys. Yan na po yung naging outline nung kaganapan sa Senate. So, maliwanag na maliwanag sa mga explanation din ni Attorney Tolentino. And yun nga, na-recap natin lahat-lahat yung bulk nung nangyari. Kung gusto nyo balikan yung buong pangyayari, balikan nyo na lang, puntahan nyo na lang po yung channel ng Senate. At I think yung ano bang tawag to? Committee hearing or something like that. Pwede nyong balikan. But anyway, move na tayo sa last part, yung kay Kong Pulong. So, there you go guys. Ito na yung video na tinakal nila regarding dun sa pagpapa-hair follicle drug test ni Kong Pulong. Let's just start watching. Umasa sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Pero para kay Congressman Pulong, may ilang kongresista na aatras sa hamon ng bise. May pabirong patama naman na magbabatas laban sa nagpapatuloy na Quadcom hearing. Yan at iba pang detalye ng balita mula kay Jason Rubrico. Sumailalim sa hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nitong araw ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Kasunod yan ang hamon ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa mga kumakandidatong kongresista sa 2025 midterm elections. Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. Nagpa-drug test din sa Davao City ang makakalaban ni Congressman Duterte bilang representante ng unang distrito ng Davao na si PBA Party List Representative Migs Nograles. Yan ay matapos siyang hamunin ni Pulong. Para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what people want to see or know. Ikatlong beses nang nagpa-hair follicle drug test si Congressman Pulong. Una ay noong hinamon siya ni dating Senador Sonny Trillanes at ang ikalawa ay nitong Agosto ngayong taon matapos siyang maghain ng panukalang batas kaugnay sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi lang dapat drug test ang basihan para iboto ang isang kumakandidato. Huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sa tingin naman ni Congressman Pulong, may mga kongresistang hindi kakasa sa hamon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Magpa-drug test na lang sila para magkaalaman na. Imposible naman wala silang pera pang drug test.
May sagot naman ang kongresista kaugnay sa kaliwat kanang akusasyon ng ilang mambabatas laban kay Vice President Sara gaya na lamang ng pagkakaroon ng problema sa pag-iisip at pagiging desperada daw nito. Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, siyempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Kaugnay naman sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tututukan daw nito ang pangangampanya bilang mayoralty candidate sa Davao City. Kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. Kung gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Makakalaban ni dating Pangulong Duterte ang dating miyembro ng kanyang gabinete na si Carlo Nograles. Kilala ang mga Nograles na matagal nang katunggalin ng mga Duterte sa politika sa Davao. Sabi rin ni Congressman Pulong, bagamat itinuturing ni dating Pangulong Duterte na kaibigan ang mga Nograles, kabaligtaran naman ito para sa kanya. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila. I did not consider them as my friends, ma'am. Patungkol naman sa nagpapatuloy na Quadcom hearing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, may pabirong patama ang kongresista laban dito. Gusto nyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano sila? Ha? Wag na, joke lang yan. Lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat. Bayad yan, ay bayad. Matatandaan na sinabi naman ni VP Sara na tatakbo ang 3 Duterte sa pagkasenador, pero ni isa ay walang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa national elections. Sabi niya yun. Wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. May plano akong mag-retire. Sa gitna ng mga pambabatikos at paninira sa mga Duterte, sinabi ni Congressman Pulong na humugot siya ng lakas sa kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman at sa Panginoon. So there you go guys, a very long video again, and it's nice to be back sa video ko. Hindi ko naman alam kung natuwa kayong makita ulit ako sa video, but anyway, na-fix ko siya during the time na nung tinignan ko ulit siya, ni-restart ko na everything like that kasi I did that yesterday but it didn't work. Just for today, syempre hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya naayos. I just came from work kasi, so it's very tough for me to give much time. Hindi ko na siya chinaga kagabi kasi syempre kailangan ko din matulog kasi may work kinaumagahan. But anyway, at least ngayon gumana na rin siya sa wakas. So that's for today guys. I know it's a long video again aside from yung upload ko yesterday, but hopefully panoorin nyo pa rin at aabangan nyo pa rin yung mga ibang videos ko na i-upload. So bye for now guys. Ciao!